Alam nyo ba, hanggang ngayon, actually, ngayon ko lang talaga na-digest itong sinabi, itong admittance ni Vice President Sara Duterte ni VP. Kasi ganito mga minamahal. Di ba paulit-ulit niyang sinabi na ang budget ko ay pinopolitika kasi ang daming tanong, bla 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 bla. Pero mga minamahal, ngayon ko lang talaga na-digest itong kanyang sagot dahil sa kakasabi niya po ng pamumulitika, pinupolitika, lumalabas na siya po ang namumulitika. Ay, alam niyo, bago tayo pumunta sa admittance ni VP, gusto ko lang talagang i-emphasize sa mga mamamayang Pilipino na hindi na po kailangang mag-recruit ng mga taong magagalit kay VP or mga taong sisira kay VP. Kasi mga minamahal, siya na talaga mismo ang sumira sa kanyang career, sa kanyang imahe. Kumbaga mga minamahal, hindi mo na siya kailangang itulak sa bangin kasi magkukusa siya. Sarili niya na mismo. Kumbaga itutulak niya na mismo yung sarili niya kahit hindi na natin sabihin, hindi na natin gawin. Siya na mismo ang nagkukusa na inilalaglag niya, inilulugmok niya ang kanyang sarili. Kumbaga sumugod siya sa isang digmaan na ang dala niya lang ay baril-barilan. So for the context, ganito. Context muna tayo para hindi mawala. Ang nangyari kasi, di ba tinanong si VP? So, dalawa nga lang yung question ni Senator Risa. Actually, paulit-ulit na lang tayo, basta dalawa yung question ni Senator Risa Ontiveros. Tapos yung pangalawa is yung about sa books, na kung saan binagsak niya na yung mic. Nagmaktol na siya, mga minamahal, at umabot na sa punto na naiinis at nagagalit na siya. So, ngayon, ito yung eksenang ganap. Kasi sabi niya, laging pinopolitika. Pinupolitika daw po siya, mga minamahal. Pero, tingnan nyo sino dito yung hindi namumulitika? Tingnan yung admittance niya. Tingnan nyo tong admittance niya. Tingnan nyo Ngayon, sabihin nyo kung sino yung namumulitika. Pakinggan nyo to Madam Chair, this is an example of politicizing the budget hearing through the questions of a senator. Ang problema niya kasi, nakalagay yung pangalan ko doon sa libro. At yung libro na yan, ibibigay namin doon sa mga bata. Yung mga bata na yan, may mga magulang na boboto. Yung pangalan ko ay nagkalat doon sa kung saan man ibibigay yung libro. Walang binanggit na ganun si Senator Risa Ontiveros. Very stick po yung tanong ni Senri. Diba? Very stick po yung tanong kung para saan yung 10 milyon at kung ano yung context ng libro. Tapos bigla niyang naisingit ito. Palibhasa kasi nandyan yung pangalan ko, kakalat sa mga bata, mababasa ng magulang para sa boto. Like mga minamahal, ngayon ko lang talaga na-digest na siya talaga mismo yung naglugmok sa sarili niya dito. Like, hindi ko makuha yung punto na sinasabi niya na pinupolitika daw ni Senator Risa Ontiveros yung budget. Nagtatanong lang naman kasi karapatan po ni Senator Risa Ontiveros na usisain na magtanong kasi syempre sinusweldoan din siya ng taong bayan, di ba? At saka yung pera na yun, hindi lang yan basta-basta na pera yan ng taong bayan. So talagang dapat mapunta yung pera sa tamang ahensya, appropriate agency or line. Di ba? Tapos ngayon, di porket nagtanong lang, pinupolitika. Paulit-ulit niya sinasabi, pinupolitika. Pero, the way na sinagot ni, mismo, pakinggan niyo ulit the way na ginago ni Sara Duterte mismo yung kanyang sarili. Makikita nyo dito kung sino talaga yung totoong namumulitika. Pakita ko sa inyo ulit itong mga minamahal Tingnan nyo kung sino yung namumulitika dito. Madam Chair,
This is an example of politicizing the budget hearing through the questions of a senator. Ang problema niya kasi, nakalagay yung pangalan ko doon sa libro. At yung libro na yan, ibibigay namin doon sa mga bata. At yung mga bata na yan, may mga magulang na boboto. At yung pangalan ko ay nagkalat doon sa kung saan man ibibigay yung libro. Madam Chair, we commit to send tomorrow everyone in this room a copy of the book. Wait. Sabi niya, we will send a copy. Bibigyan niya ng copy si Senator Risa Ontiveros. Where in fact, bakit si Senator Risa lang? Kung pwede mo namang masagot kasi di ba ikaw yung author ng libro. Sa madaling sabi, ikaw yung nagsulat. Uy, improvement yun, mga minamahal. Writers na din pala siya ng ng mga children's book. Ay, hindi lang pala critics itong si Sara Duterte, writers na din pala siya ngayon. Revelation yun, ha? So ngayon, yung punto dito ni Senator Risa Ontiveros is, ano yung nilalaman ng libro? Very simple question na pwede mo namang sabihin, it is about science. It is about history. It is about GMRC. Good manners and right conduct. Pero yung sagot mo, pinupolitika. Palibasa kasi yung pangalan ko nandyan sa libro. So ngayon, pinapalabas mo na ikaw talaga yung namumulitika. Admittance mo yun eh. Kasi nandun yung pangalan mo. Gago nga mga minamahal. Tarantado, siya mismo yung Diyos ko, yung hidden agenda, siya na mismo yung nag-reveal. Nandun daw yung pangalan niya sa libro. Ibibigay niya sa mga bata. Kumbaga free ads na to. Sa 2028 election, free ads campaign na to kay Sara. Itong political book na to. Diba? Nakakagigil si BP. Alam niyo, tuwang-tuwa ako dito kay Vice President natin. Talagang literal na hindi mo na siya kailangang itulak. Kasi siya na mismo yung tutulak sa sarili niya. Magkukusa na siya mismo na ilaglag, ilugmok. Kumbaga naghukay siya ng sarili niyang libingan. Admittance yun, mga minamahal. Walang sinabing ganun si Senator Risa Ontiveros about sa boto-boto. Pero tingnan nyo, admittance yun. Diba? Yun yung hidden agenda ng libro. Kasi nandun yung pangalan niya, gusto niyang makagain ng boto. Para sabihin na siya lang yung may malasakit. Oy! Ito yung sagot ni Senator Risa. Madam Chair, hindi ko maintindihan yung ugali ng ating resource person. It is a simple question. Tama! Paulit-ulit na this is politicizing. Ang VP ang nagbanggit ng salitang boboto. Wala akong sinabing boboto. I'm simply asking, hindi ko ma-imagine we're making so much trouble, so much fuss about a 10 million peso item. Yeah. Tinatanong ko lang simpleng, what is the book about? At ilang kopya ang bibilihin ng gobyerno sa halagang 10 milyong piso at i-distribute. I don't appreciate this kind of attitude, Madam Chair. Usually, ang resource persons natin ay nagbibigay ng parehong institutional courtesy sa legislature na ibinibigay natin sa executive. I don't appreciate this kind of attitude. Yan. Actually, alam nyo na yung nangyari dyan, di ba? Nanumbat na si Sara Duterte. Pero yung pinupunto ko lang dito is, my God, VP, ba't mo pa nabanggit yun? Ba't mo pa binanggit yun? May meaning yun, mga minamahal. Ay, okay, sige, dito na lang tayo. I-rate na lang natin yung yung rounds, yung fight ni Senator Risa Ontiveros at ni Vice President Sara Duterte. Okay, rate nyo ha. Samahan nyo akong mag-rate. Mag-comment kayo, mga minamahal. Okay, clarity and relevance.
10 out of 10 tayo dito ha. Oh, clarity and relevance. Gaano kalaki yung i-rate nyo kay Sara Duterte out of 10? Ako, sige, simulan ko. Out of 10, 0. Bakit? No comment. De joke lang. Bakit 0? Kasi sa clarity and relevance, hindi natin maintindihan yung sinasabi ni Vice President Sara Duterte. Kumbaga, iisa lang yung punto, pero ginawa niyang pa-zigzag. Nagigets niyo yun, mga minamahal. Kumbaga, walang patutunguhan yung kanyang mga sinasabi. Nagmamaldita lang. Na unang-unas, ikaw nanghingi ka ng budget. Nanghingi ka diba ng budget, so dapat ikaw yung luluhod sa Committee on Appropriation. Kaso ikaw yung nagmamaldita. Mali yun. So una, sa clarity and relevance, 0 out of 10 itong si Sara Duterte kasi hindi ko maintindihan. Wala pong line yung comment, yung mga sinasabi ni Sara Duterte. So, dito naman kay Senator Risa Ontiveros, 10 out of 10. Bakit 10 out of 10? Kasi stick lang po talaga siya sa kanyang tanong. Tapos, meron pong stress doon. May pagdidiin. 'Di ba? Na para saan to? Ano yung ganito? Para maintindihan natin. 'Di ba? Broad. General. 'Di ba lahat tayo magigets? Kaso itong si Sara Duterte, paligoy-ligoy. So, ginawa niyang imbis na yung tuwid na daan, yung simple lang, may mga tanong na answerable ba yes or no? Ano ito? Hindi niya sinagot ng maayos. So, ginanito niya yung kanyang sarili. Pinaikot-ikot niya. Which is, sa clarity and relevance, wala. 0 talaga si Inday. Okay, sa analysis and reasoning. Okay. Kailangan ko ba bang i-rate si Sara Duterte? So, to be honest, clarity and, analysis and reasoning, no comment na lang. Ayokong maging bias dito. Pero, kay Senator Risa Ontiveros, kumbaga, na-nailed niya. Kumbaga, pinukpok niya yung tamang ulo. She nailed on the right head. Diba? Sa analysis and sa reasoning na lang ha. Tingnan niyo yung reasoning ni Senator Risa Ontiveros, pinaglalaban niya kung para saan. Diba? Ano yung context? Paulit-ulit niyang sinasabi. Itong si Sara Duterte, ang daming demand. Politicizing, blah blah blah. Diba? To the point na nahulog na siya sa sarili niyang kumbaga, niluto niya ang kanyang ataba sa sarili niyang mantika. Sa structure and organization. 0 dito si Sara Duterte. Kasi hindi naman organized yung sagot niya. Wala ding structure yung mga comment niya. Kay Risa Ontiveros, syempre alam nyo na yung score natin dyan. Dito naman tayo sa feedback and improvement. Siguro sa feedback and improvement, medyo Senator Risa Ontiveros 9 out of 10 lang. Bakit 9? Kasi hindi mo masyadong ginaspangan yung ugali mo. Kasi ginagaspangan ka ni Inday pero hindi ka lumalaban. Masyado ka lang cool. Diba to the point yung sa dulo ng video, sabi ni Sara Duterte, gusto kong magpasalamat sa mga lahat ng dito at mga nagtatrabaho maliban sa isa dyan. Joke lang. Diba may pag ganon effect si Sara? Tapos sabi lang ni Senator Risa Ontiveros, Madam Chair, consistent talaga si VP. Dapat pinatulan mo din. Kaya 9 out of 10 lang, Senator Risa Ontiveros, kasi hindi mo pinatulan. Di ba masyado kang naging mabait? Alam nyo, mga minamahal, yung pagkakaiba lang ni former President Duterte at ni Sara Duterte. Si former Pres nagmumura on cam. Si Sara hindi. Pero si former President Duterte hindi nanununtok on cam. Si Sara nanununtok on cam. Yan ba yung gusto niyong maging presidente? Mas malala pa sa kanyang ama? Okay, sa rate natin doon sa feedback and improvement kay Sara Duterte, wala, 0 out of 10. 0.00000 out of 10 talaga. Wala namang, madami pang kakainin na bigas itong si Sara Duterte. Diba? Madami pa siyang kailangang sauluhin
na mga utos sa kanya ng mga ASEC and DUSEC niya. Wala, bobo eh. Hindi pinag-aralan yung... Actually, pinag-aralan kasi naka-ready na yung kanya mga isasagot. Pero yung impromptu na tanong ni Senator Risa Ontiveros, wala siyang sinagot. Paiba-iba. To the point na pumunta na sa, tinulungan kita, 2 beses ka natalo, ganyan-ganyan. Nyeta. Kaloka. Yung mga minamahal, hindi lang talaga ako makamove on. Diba? Oh. Anyway, yun lamang po. It's me again, si Mima Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.